Hello guys, gusto ko lang i-share sa inyo itong na-experience ko ngayon. Bale, ang customer concern ay kung minsan matigas, kung minsan malambot naman yung kanyang steering. At kung minsan naman totally matigas yung steering niya upon maneuvering. Naka-start syempre habang nagda-drive. At kahit anong road condition. So, ang diagnosis ko dito guys, syempre i-share ko sa inyo kung paano diniagnose ito. Syempre dapat matigas yung gulong nyo. Yan. Ito tama naman yung tire pressure niya. Tapos walang problema ang suspension. Na-check ko naman at wala rin namang talagang problema. Syempre yung wheel alignment kailangan tama rin. And yung diagnosis guys kailangan talagang tama kasi dito magbe-base tayo ng repair. Okay? So ito ay 2010 Adventure at applicable din sa ibang year model. Applicable din sa ibang brand ng sasakyan. Kasi lahat naman may power steering. Okay? Kahit nga yung electronically operated na steering, meron pa ring mechanical adjustment. Okay? So, ngayon guys, una, chinek ko yung gulong, suspension, and then yung level ng power steering fluid, okay naman. Tsaka yung viscosity, okay naman. At saka ano pa ba? Yung coupling, steering coupling. Yung narito, ayan. Yung nakakarugtong ng inyong steering wheel. So, coupling kung tawagin nila. Okay naman siya. Akala ko nga yun lang ang problema kasi kadalasan sa mga na-experience ko, kadalasan yan lang yung problema, kinakalawang. So hindi na siya nag-automatic adjustment habang iniikot yung steering. In this case, hindi pala yan ang problema. So ang ginawa ko, nung makumpirma ko na hindi yan ang problema, tinanggal ko itong tie rod end, yung pagkakabit dito sa knuckle. Tapos inikot ko yung steering. Ganun pa rin. So ibig sabihin nasa steering rack ang problema. Okay? So na-eliminate natin yung tire tsaka suspension. At tsaka syempre na-check na rin natin visually at actual inspection yung steering coupling. Ang lahat po ng gearbox, ayan, papakita ko sa inyo. So, ayan, nabaklas ko na po yung gearbox, yung power steering rack, tawagin. Okay, andito siya. So, ang lahat po ng gearbox ay merong power steering rack shaft adjuster. Ito po yun. Actually sa Adventure po hindi po ito, kaya nga sineshare ko sa inyo, hindi po ito yung original na steering rack adjuster niya. Ang nangyari po kasi nung tinatanggal ko po ito, dahil nga sa napakalambot ng bakal na ginamit dito, madali lang siyang nasira. Ewan ko kung bakit ganun ang design. Pero sa ibang Toyota, sa Honda at saka sa ibang model naman ay hindi ganun. Bakal yung nut niya na adjuster. So nasira po yan. Talagang sinira ko na. Kasi meron po yung lock dito. Na pinch out ko na rin. Natanggal ko yung lock. Tapos nung ikutin ko, wala talaga. Hindi na po pwede. Malutong na. So sininsil ko na po yan, tinanggal ko na, sira na talaga siya. Tapos tinanggal ko yung
yung half moon. Sorry, naikabit ko na eh. Madali lang po. Ito, nagpagawa ako nitong ganitong bolt sa machine shop. Inabot ng, kasi ang hirap baklasin. Kahit sa machine shop, nahirapan din silang baklasin to. Yung half moon do sa loob. Yung ini-slide ng power steering rack shaft. Yung mismong shaft mismo. So, sa madaling paliwanag po, natanggal po namin yan. Bali, pinainit to gamit ang acetylene para mahugot lang yung ano, kasi stock up na. So, ito po ang purpose nito ay para mag automatic adjustment habang niro-rotate itong power steering rack. Yan, itong valve body, ito po yung valve body. Dito nakakabit meron pong gear dito. Ginawa ko ng lahat, nilagyan ko ng grease dito, tapos sinubukan kong ipasok with the pressure yung grease do sa loob. Ganun pa rin, kailangan talagang tanggalin to. So no choice, dinala ko sa machine shop. Okay? Ang purpose po nito ay para ma-adjust mo kung gaano ka laki yung clearance or yung grip ng steering rack shaft, mismo yung steering rack shaft dito sa valve body. Okay? So ito po ang purpose nun, kung gaano ka laki yung adjustment. Minsan kasi sobrang tigas, katulad nito, nag-stuck na, wala nang grasa, so nag-stuck na, kaya hindi na siya nag-automatic adjustment. Kasi meron po itong spring, yun po yung habang umiikot ito, yun po yung nagko-compensate ng dragging. At kailangan may grasa para smooth yung pag-slide nya doon sa half moon. Okay? Kailangan may grasa din doon sa half moon. So luckily natanggal natin yun at nagawa ng bagong nut na ganito. Ito nga pala po yung yung kanyang coupling. Ito yung coupling. Papakita ko sa inyo yung isa pa. Yung karugtong niyan. Ayan, ito po yung coupling. Yan. So okay naman siya, wala nang problema. Kadalasan ito yung napapagbintangan palagi. So hindi naman pala siya ang problema. Okay naman ang rack end, okay naman ang tie rod. Although sira na yung boot, pero okay pa siya hindi siya magkokos ng hard steering. Okay? So yun lang guys. Sana may na-share ako sa inyo na kapaki-pakinabang at next time po, sana kapag kadalasan kasi umu-order ka agad ng coupling, hindi naman pala yun ang problema. Minsan naman ang ginagawa, nag-overhaul ng power steering pump, hindi naman pala yun ang problema. At ang problema lang pala ay yung adjustment lamang, which is ito sa Adventure po, hindi ko alam kung bakit ganun ang pagka-design nila ng adjuster nila. Sync daw kung tawagin yung bakal na yun, napakalambot, ang daling maputol, ang daling nagmumugmug nga na napupulverize siya habang sinisinsil. Napakahinang klase ng bakal. Okay, so yun lang guys. Ayan, kung makikita nyo, smooth na yung pag-ikot. Dati-rati guys, ang ingay pa nito, tapos ang tigas-tigas. Ayan ngayon malambot na, tsaka wala nang ingay. Yung naririnig nyo guys na ingay na yun, syempre naka-open na ang fluid line, ang hydraulic line natin, kaya may naririnig kayong ingay, yung hangin. Okay, so yun lang guys. Sana may na-share ako sa inyong makakatulong someday. Okay, thank you.